Good morning po sa bawat isa pong mapagpalang araw. Tayo pong lahat ay nakarating sa ating pong iglesia. Today is December 24 and we are celebrating Christmas Day. Amen po ba? Advance po tayo ng isang araw. Kaya batiin nga po natin yung mga katabi natin ng isang Merry Christmas. Masaya po ba ang lahat na nandito po tayo ngayon? Magkakasama na magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Sige po, bilang panimula ng ating gawain, ninanihan kong bawat isa na tumayo para po manalangin at hingin po natin ang paggabay ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa oras na ito. Tinataas namin ang iyong banal na pangalan, Panginoong Yesus. Ikaw ang patuloy na niluluwalhati namin, sinasamba, dinadakila, itinataas sa aming pong kalagitnaan. Sa oras na ito, Panginoon, sa paglapit po namin sa iyong banal na harapan, hinihiling po namin ang kapatawaran sa lahat ng nagawa po namin kasalanan. Forgive us for all the sins that we have done, Lord. Cleanse our hearts by the blood of Jesus, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat, gawin mo kaming katanggap-tanggap sa paglapit sa inyo, Panginoong Yesus. Ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan, ikaw ang mapapurihan. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, manguna ka, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa aming pong gawain sa araw na ito. Sa lahat, Panginoon, ng may part sa gawain ito, ikaw ang patuloy na magbasbas sa kanila, Panginoon, ang mangunguna sa pagpapaawit, Panginoon, ang maghahayag ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna. Hayaan mo, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang lumukob, Panginoon, sa bawat isa na natatayod sa harapang ito, Panginoon. Lord, sa oras na ito, tinatanggap namin ang katagumpayan ng gawain ito. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay para sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang papuri po ay para sa ating Diyos. Ang pasasalamat ay para sa Kanya. Sa lahat po ng pagpapala, sa lahat ng biyaya na natanggap natin sa buong isang taon. Karapat-dapat po bang tumanggap ng papuri at pagsamba ang ating Diyos? Hallelujah. Palakpakan po natin siya. Tayo po ay aawit, magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos. Good news of great joy for every woman, every man. This will be a sign to you, a baby born in Bethlehem. Come and worship, do not be afraid. A company of angels, glory in the highest, and on the earth peace among those who know His favor rest. Come and let us worship the Lord our God. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for me, great things for me. Unto you a child is born, unto us a son is given. Let every heart prepare his throne, and every nation under heaven. Come, let us worship. And worship, do not be afraid. Oh, my soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great
God. Our souls magnify you, O Lord. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. My soul, He has done great things for you. He has done great things for us. He has done great things. The Lord. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. Let us magnify the name of Jesus. My soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. He has done great things for me, great things for me. My soul magnifies the Lord. Magnifies the Lord. And He has done great things for me, great things for me. He has done great things. We give you praise, O Lord, for the great things that you have done for us. And that is giving Jesus Christ to all of us, Lord God, for our salvation, for the redemption of our sins, O Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, inaalala namin, Panginoon, ang iyong kapanganakan, ang iyong pagsilang sa mundong ito, Panginoong Diyos. Kaya niluluwalhati ka namin, itinataas ka namin, Panginoong Yesus. Sa pag-awit natin ng awiting ito, umikot po tayo at batiin natin ang bawat isa. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why a joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knees Christ the Lord. Let's give the praise to the Lord our God as we sing Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
in excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. We give you praise, Jesus. We glorify your holy name, Panginoon. Wala po kaming ibang nais kundi mapapurihan ka, mapasalamatan ka sa oras na ito, Panginoon. Bilang pag-alala namin sa iyong kapanganakan sa mundong ito, Panginoon. We give you praise, we give you thanks, Jesus. To us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh to see him, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, to us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh to see him, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. 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 For unto us a child is born, unto us. For unto us a child is born, holy, holy, holy. For unto us a child is born, holy, holy, holy. For unto us a child is born, holy, holy, holy. We give you thanks, O Lord. Thank you, Lord God, for giving Jesus Christ to us. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kamang nais kung hindi maluwalhati ka sa aming pong mga buhay. Nais po namin na mapapurihan ka. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang madakila, Panginoon. As we crown you King of Kings and Lord of Lords. Ang aming Diyos ng tagapagligtas. Crown him with many crowns, the King who left his throne, Creator of the universe, born to the world he holds, and with that first drawn breath, the world has become flesh. Emmanuel has come to us. Oh, crown him all the earth.
silent night, announcing endless worth. The King of grace and love is here. Oh, crown him all the world. Crowned by their royal gifts, Crowned by their royal gifts, gold, frankincense, and myrrh. Wise men approach this manger throne with honors from afar. Behold the Son of God, and bow down in his place. The Prince of Peace has come to us. Oh, crown him with your praise. let us crown Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns, oh music but its own. Awake my soul and sing, God sent his Son for me. Now hail him as thy matchless King through all eternity. Awake my soul and sing, God sent his Son for me. Now hail him as thy matchless King through all eternity. Let us crown him. Crown him, crown him, crown him with many crowns. Crown him, crown him, crown him with many crowns. Crown him, crown him, crown him with many crowns. Crown him, crown him, crown him with many crowns. We give you praise, Jesus. We glorify you, the King of Kings and the Lord of Lords. We give you praise, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord God Almighty. Hallelujah. At patuloy po tayo na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Rezos. Ang papuri po ay para sa ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating pastor sa kanya pong buhay. Salamat po sa Panginoong Diyos. Ang ganda nung inawit po natin, ano ho? In excelsis Deo. Ang mataas na kapurihan ay para sa ating Ama. Pinakamataas na papuri ay para sa ating Panginoon Kristo. All glory and honor belongs to our Lord Jesus Christ. Pwede ba natin palakpakan si Kristo? Thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Siguro ho, busy na ho ang bawat isa sa inyo, no ho? Ako ho'y on the go. Napansin nyo, dala-dala ko palagi ho yung mga gamit ko. Kung saan lang ho ko datnan, doon ho ako tumitira. Purihin po ang Panginoong Diyos, ano ho? At tayo po'y nagpapasalamat. Mamaya ho'y kakatok ako sa mga bahay-bahay ninyo para ho, hindi ho kasi ako nakapag-prepare ng Noche Buena. 3 araw kaming naririto po at may mga gawain. Welcome ho ba kami sa tahanan ninyo mamaya? Amen po ba? Paisa-isang kutsara lang ho ha. Ang laki na ho natin eh. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos kasi alam nyo po, napaka-successful po nung tema na binigay po sa atin. Ito po ay walang iba kung hindi yung pag-ibig po para kay Jesus. Kung naalala nyo po, nung 2023 po, yun pong talata sa Bible, in the book of 1 John, chapter 3, verse 18 po,
doon natin ho kinuha sa udyok po ng Banal na Espiritu, yung lalakaran po nating tema for last year, for this year po, yung 2023. At gaya nga ho ng sinasabi ng unang 1:3:18, mga kapatid, sabi po doon, mga minamahal, umibig kayo, hindi lamang po sa pamagitan ng salita, kundi magmahal kayo ng tunay, kasi meron pong peking pag-ibig. Magmahal kayo ng tunay sa pamamagitan din naman po ng gawa. Kaya po nabuo yung pag-ibig, yung IBIG, ibig sa bibig, ibig sa gawa. Kasi pagka ho kinombine nyo po yung pag-ibig po sa bibig at nagmamanifest po sa gawa, hindi kayo pwedeng magkamali dyan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig Can you say amen? Kaya po sa umagang ito, bubuksan na naman natin po ang panibagong yugto po for 2024. Kiniklaim ba po natin na lalo tayong pagpapalain in the year 2024? Can we say amen? Purihin po Panginoong Diyos. Napakaganda ng ginawa niya for 2023. Ang Puray po at ang Feast of Harvest nag-merge. Kaya hindi na ho daughter church. Sila po ay Feast of Harvest na rin po. Kaya po kasama sa Christmas party, kasama po sila sa mga gawain po ng church. Nakaupo po mga official po nila sa ating Board of Elders din po. Kasi napakahalaga po na magkaroon ng ganitong pagbabago po para hindi na po divided ang body of Christ. Dapat to nagkakaisa. Marami pa hong ginawa ang ating Panginoong Diyos. Marami pong mga pinagaling. Marami po yung mga tinulungan na magkahanap po ng trabaho. Nagkaroon po tayo ng malawakang ministeryo po, lalo na po yung online ministry po natin. Ginamit at kinasangkapan ng Panginoong Diyos ang mga kabataan upang maipahayag po ang kanyang salita 24/7 po, hindi lamang po dito sa loob ng church, kundi maski po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang bahagi po ng kamunduhan. Kaya binabati po natin, maligayang Pasko po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin. San man dako kayo naroroon, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga po naman, mga kapatid, binibigyan ho tayo ng panibago pong tema ng ating Panginoon. While I was browsing the Bible, mga ilang buwan na po nakakaraan, kasi ang tema ho, hindi ho on the spot binibigay ng Diyos ho yan. Talagang with constant reading po, at saka po patuloy po na tayo ho, nagpa-fasting, mahalaga po yon. Bibigyan kayo ng karunungan po ng ating Panginoong Diyos, at doon nyo po makikita yung outline. Kaya po sa lahat po ng ating meeting na gagawin po this December 29, ito po yung ating magiging framework or lalakaran po for 2023. At gaya nga ho ng ipinapahayag ng Biblia sa aklat ng Mateo, doon po sa 16:24, doon po nagbigay ng enlightenment ang ating Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung nais ninyong sumunod sa akin, itakwil ninyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang inyong cross, at sumunod kayo sa akin. Parang napakadali lang ho, tatlo lang yung sinasabi doon, pero kailangan ho ito ng iba yung kalakasan mula sa banal na Espiritu, dahil hindi ho madaling itakwil ang inyong sarili. Amen po ba? Napakasarap po ng ino-offer ng mundo na ito kung tayo po'y nabubuhay sa laman. At tayo ho, mga kapatid, enjoy na enjoy po yung atin pong kalagayang masama sa lahat ho ng inio-offer na kasamaan ng mundo na ito. Pero gaya ho ng sinasabi ni Jesus, itakwil ninyo ang inyong sarili at pasanin ang inyong krus. Kaya ho yun yung ating magiging tema Sa umaga ho na ito, sa buong 2024, loobin nawa ng Diyos na buhay pa tayong lahat. Nandun po yung humility natin palagi na kineklaim natin ang Santiago 4:14 po, mga kapatid, na hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Tayo'y parang usok lamang. Pagdakay nariran ka, bukas makalawa, wala ka na. Paborito kong player si Samboy Lim, kapatid. Kasi talagang Skywalker yun Pero nalulungkot yung puso natin, Kasi talagang nakatakda po sa buhay ng tao na tayo po ay ipanganak po ng minsan. Pagkatapos po, tayo po ay mamamatay. Normal po yun. Minsan nalulungkot tayo, pero dadaan tayo sa lahat ng proseso po na yan, kapatid. Mga artistang magagaling, bigla na lang tayong nasyasyak. Kaya mga kapatid, yung sinasabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4, habang may buhay ang tao, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kahit na wala tayong pera, o kaya kung minsan hindi ho sapat yung Noche Buena ho natin,
Okay, magpapatiwakal kapatid, napakaganda po. Araw-araw na ginawa ng Diyos po, meron pong pag-asa ang tao. Kaya po dun sa talata na yun na sinabi ng Panginoon, itakwil ninyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang inyong krus. Nabuo po yung tema natin. Ang tema po natin ngayon, walang iba po kung hindi ang krus ni Jesus. Ang hirap niyan. Pastor, madali ho ba yan? Pagkatapos ng pag-ibig para kay Kristo, ngayon naman krus ni Jesus. Iikot tayo ngayon sa 4 na mahalaga pong tema. For the first, second, third, and fourth quarter po, unang-una po na sinasaad ng Biblia, walang iba kundi ang kabanalan ni Jesus, ang runong o karunungan ni Jesus, ang ugnayan na ipinakita ni Jesus, at ang sigasig po ni Jesus. When I was praying, sabi ko sa Panginoon, Lord, yung krus po kasi na salita, hindi humadali yan eh. Yung pong iniuutos ni Jesus, itakwil mo yung iyong sarili, hindi ho madali yun. Not unless we are given power by the Holy Spirit. Yung pong sinasabi ni Jesus na pasanin mo ang iyong krus, naku, napakahirap nun kapatid. Not unless yung kabanalan, yung runong, yung ugnayan at sigasig ni Jesus ay pagkaloob po sa atin ng banal na Espiritu. Yung pong sinasabi po, at sumunod kayo sa akin, ang sabi po ng Mateo 16:24, hindi ho madali yun. Dahil marami po at araw-araw papalya po tayo sa pagsunod kay Jesus. Kaya po ulitin ko lang ho, yung talata ng Bible po, ito ho talaga ang pinaka-esensya po ng buhay ng isang mananampalataya. Sabi ng Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man ang nagnanais na sumunod sa akin. Sino ho dito nagnanais sumunod sa Diyos ho? Magsabi ng Amen. Ito ho, very simpleng susi po. Simple po, pero kailangan natin ng banal na Espiritu. Sabi po dito, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ito lang ho yung susi, magiging disipulo na tayo ni Jesus eh. Huwag kayo magagalit ho, yung mga nakikinig po sa atin. Kahit hindi kayo mag-rock and roll po sa loob ng church. Wala po akong issue po doon. Okay ho yun kung talagang masaya po. Nasa Bible po yun. Kahit hindi ho kayo magsuot ng t-shirt to, nakalagay doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kahit simpleng puting t-shirt lang yung suot po ninyo, isang mahusay na damit po. Kahit na ho hindi nyo ho sabihin sa bibig ninyo na, I love you Lord Jesus Christ, 3 elemento ho o 3 susi po para tayo po'y maging disipulo. Unang-una ho, itakwil ninyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang krus ninyo ang sarili po, at sumunod kayo kay Jesus. Una po dun sa letter K po natin, kabanalan ni Jesus. Can we say amen? Aalis na yung mga kapatid dito. Ayoko na ba sa kabanalan, Pastor? Ayaw ko po yan eh. Pero gaya ng sinasabi sa Biblia, sa unang Pedro po, 1:15 hanggang 16. Sabi po ng 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, sapagkat ang Diyos naman na tumawag sa iyo ay banal, kaya ang lahat ng mananampalataya ni Jesus ay kinakailangan din namang maging banal. Pastor, hindi ko po kaya maging banal yung walang kasalanan ho. Mamaya lang ho, pag alis ko po, meron kaming aalimon. Ang kabanalan ho kasi hindi po perpektong buhay. Ang kabanalang tinutukoy po dito that we know how to admit our sins. Na alam natin yung kalalagayan natin, wala tayong pag-asa. Nothing in this world I bring, tatandaan nyo palagi ho yung kinakanta na yun, ano? Nothing in this world I bring, only on the cross I cling. Walang mabubuting gawa. Lahat na mabubuting gawa ho, pawang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Wala po yung nagbibigay kayo. Huwag nyo pong ilalagay sa isipan ninyo na, ay pastor, marami akong nabigyan kanina ho ng badyaw. Alam nyo, unang-unang nagbigay po sa akin ng pulang lalagyan ho, yung pulang ampaw po, badyaw. Kaya nga lang walang laman. Ano, nakasakay ho ko sa jeep ho, nagbigay sila ng ganon. Pero alisin na natin sa isipan natin mga kapatid na, ay nakagawa ko ng mabuti kanina. Always put in your heart and in your mind that we are wretched, we are sinful, we cannot even go beyond the expectation of God. Hindi tayo pwedeng makatungtong man lamang ho o kaya makaabot sa kalwalhatian po ng Diyos. Hallelujah. Pinapuputokan na yata ako rito ha. Praise God. Sa labas ho ba yung pumuputok? Hallelujah. Akala ko yung aircon na pumuputok eh.
Sabihin nyo ho, pagka nag-spark na ho yung aircon, ha? Hallelujah! Baka mamaya ho, ako na lang nagpipreach dito, matusta naman po ako. Ayoko lang, bagong taon, ano ho, maputukan tayo dito. Praise God. Kaya ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 14, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal. When you speak of makasundo ang lahat, this is the perfect time po na, kapatid, mahal kita, kung ano man ang nagawa kong pagkakasala, patawarin mo ako. I love you with the love of the Lord. Kasi hindi tayo pwedeng maging banal, kapatid, kung meron tayong kinikimkim na sama ng loob, kung meron ho tayong hadlang sa buhay natin, o kaya ho, ang tingin natin mataas tayo. Palagi pong ang definition ng kabanalan sa Biblia, inaamin natin na tayo makasalanan, at kung wala po ang Kristo, ang Hari, ang dakilang Panginoon, glory to the God, to our God to the highest, in excelsis Deo, dahil pinadala niya po si Kristo, kaya ka lang nagkaroon ng pag-asa ngayon. And that is holiness. Kaya nga ang Diyos na humalal sa iyo, ang Diyos na tumawag sa inyo'y banal, kaya ang lahat ng kanyang mananampalataya ay kinakailangan din naman maging banal. Hindi po yung kabanalan na andoy mamaya, pastor ho, nakakasiyahan, may red wine, banal ako Huwag ganon. That is self-righteousness. Let us enjoy Christmas with the holiness of God. Can we say amen? Nagbingo kayo. Ay, naku pastor, masama ho yan. Mamaya magbibingo kami Hindi na ba ako banal nun? Kaya ho yung mga kritiko ho nating nakikinig, sama kayo sa bingo sa amin mamaya. Gaganda ho ng mga premyo ho. Minsan may kapatid tayo, nakita ho sa perya Naguhulog po ako ng coin. Sabi si pastor, naguhulog ng coin. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pagka ho, hindi kayo naguhulog ng coin ng ganun, o kaya hindi kayo umiinom ng red wine, dapat walang kasalanan ang bibig natin. Araw-araw may kasalanan po ito Kaya po yung holiness dito, ang good news po, kaya huwag kayong magpapakamatay kapatid. Ang holiness po dito, hindi po yung buhay na perpekto. Pero yung buhay na umaamin na siya'y makasalanan at dependyente siya kay Kristo na araw-araw sa kanya nagagawang pagkakamali, hinuhugasan siya ng Diyos. Pero halimbawa ho, nainom kayo ng red wine, Lord, patawarin niyo po ako, nagkasiyahan lang po pamilya. Nabigyan po kayo halimbawa ho ng isang San Mig Light. Kasi yung mga iba hong kritiko ho, lalo na ho yung self-righteous, yun ang ayaw ng Diyos Hindi ho banal yung ganon, yung pong self-righteous po. Nabigyan ka po ng isang San Mig Light, ininom niyo po. Nakita yung pastor. Kaya napakakawawa kong buhay, pastor. Maraming pastor ho nagpapakamatay ho Kasi ang tinitignan ho nila, dapat perpekto, dapat hindi umiinom ng ganyan. Nakita sa perya, kumakain ng kwek-kwek. Ay, yung pastor ho nakakahiya. Ang pastor ho tao rin. At lahat tayong naririto po, sumusunod kung ano pong sinasabing kabanalan ng Diyos. Sabi nung isang kapatid, so pwede na ho kaming uminom ho ng case na case. So hindi ko naman sinabing case. Ang sabi ko, isa, nabigyan po kayo, napainom po kayo. Ang tinutukoy pong kabanalan ni Jesus, marunong na po tayong umamin na tayong makasalanan at nagpapasalamat tayo sa kanyang kapanganakan. Ano man yung nagawang kasalanan natin, hinugasan po ng Diyos Dito po sa church na ito, ospital. Marami po dito may sakit. Marami po dito mga kapatid, inaamin nila. Pastor, pwede po ba akong, alam nyo naman talagang mahinhin po yung kalooban ko Magdadamit pambabae po ako. Ay, wag, lalaki ka, mahal kita. Medyo papagalitan kita pag pumasok ka. Pero the mere fact na nagpaalam pa ho sa inyo, amen po ba yon? Ibig sabihin, naroroon yung kabanalan sa puso niya. Pwede naman siyang pumasok po dito, naka-miniskirt na, naka-tube na, lalaki siya. Pero bakit siya nagpapaalam sa akin? Naniniwala akong nako-convict po siya ng salita ng Diyos. Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pangalawa po, dun sa krus, siyempre yung pong karunungan. Proverbs chapter 9 verse 10 says, the beginning of wisdom is fear of the Lord. At sinasabi rin po sa aklat ng mangangaral, dun po sa 12, 13 hanggang 14, dadalawa lang naman ho ang kabuuan ng buhay ng tao. Naku, pag nagkamali kayo, kapatid, sayang yung kaluluwa nyo. The conclusion of the matter is this, dalawa lang. Pastor, hindi ko nabasa yung buong Biblia. Okay lang, kapatid. Hindi naman tayo lahat magagaling magbasa Minsan makikinig ka.
Amen po ba? Minsan pag nagbabasa ko, hindi ko talaga maintindihan, pastor eh. Pagka lang ho ako nakikinig ng Word of God, doon ko lang ho naiintindihan. Minsan ho kapatid, ang sabi ng Bible ho, napakahalaga. Ang pasimula po ng karunungan ay pagkatakot sa Diyos. At ang sabi po ng mga ngaral 12, doon po sa 13 hanggang 14 po, ang kabuuan po ng buhay ng tao po'y umiinog lamang sa dalawa. Matakot ka sa Diyos. Sabi nyo nga ho, matakot ka sa Diyos. At pangalawa ho, sundin mo ang kanyang alituntunin. Sapagkat yan po ang kabuuan ng buhay ng tao. Minsan no, nalulungkot tayo. May nalungkot pa ba dito nung nag-exchange gift tayo? Sino ho yung natuwa yung totoo no, magsabi ng amen? Pastor, ang natanggap ko po talaga pinakbet showcase. Magsabi ng amen. May nakatanggap po ba? Puro gulay? Ako nga ho, yun ho yung pinapangarap ko, hindi ho napunta sa akin. Napunta ho sa akin, napakalaking Toblerone. Minsan po pala yung shape, sabi ko, pagkalaki-laki nito, ang ganda, triangulo. Sabi ko, Lord, masarap ito, matagal na ako dinakain ng chocolate. Nung binasa kong ganun, hindi pala siya Toblerone. Mas maganda pa ho sa Toblerone. Alam niyo kung ano laman? Payong. Dala-dala ko na yung payong ngayon, kapatid. Kita niyo po yon. Kasi po yung karunungan na bumababa po sa Diyos, yun pong pagkatakot sa Kanya, sinasabi po ng Bible, tsaka po yung pagsunod sa Kanyang alituntunin po, yun po, doon po tayo nagiging tunay na disipulo ni Jesus eh. Do not struggle kapatid, hindi tayo magiging perpekto. Paglabas mo po sa church na ito, may mapipintasan tayo. Meron ho tayong, minsan ho, magagalit ang puso natin. Minsan nga ho, mata po natin, nakakatingin pa ng hindi maganda po eh. Nakakapagwika tayo araw-araw na ginawa ng Diyos. Pero hindi nyo ba nararamdaman po yung wisdom? May magpapaalala sa iyo, anak, kanina lang nagmura ka. And then suddenly po, Lord, I ask for forgiveness. Sabi nyo po, as far as the east is from the west, so far has you cleansed us from all our iniquities. Kanina, Panginoong Diyos, meron po akong namura po talaga sa sobrang galit ko. Right there and then, hinugasan ka, pinatawad ka ng Diyos. Bakit? Kasi bumaba yung karunungan mula sa langit. Ano po yung karunungan na yon? Yun, yung binanggit nyo na ho, as far as the east is from the west, so far has I forgiven all your iniquities. Bababayan pag nagbabasa kayo ng Biblia eh. Naku, nakagawa na naman ako ng hindi maganda. Na-chismis ko yung kapitbahay namin. Tapos bababa na naman yung wisdom ng Panginoon. If you confess your sins, He's faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Malinis na naman yung bibig natin. Pero expect nyo po yan. Hindi yan araw-araw po magiging malinis because we are in an imperfect world. Naririto tayo sa mundo ho, magkakasala ang mata, magkakasala ang bibig, magkakasala ang kamay. Kaya ang prinsipyo ko sa Biblia, kung hindi naman ho talaga lumalagpas po ng malabisan dun po sa sinasabing kasulatan ng Diyos, lalong-lalo na yung pagsasaya po natin, hindi ho masama, kapatid. Sino po may handang dinuguan mamaya? Pahingi naman ho. Namimiss ko na yung dinuguan eh. Pero sa atin pong may mga edad, kalahating tasa, isang tasa, pwede na po. Pero doon po sa mga tao ho na mapanghusga, makita lang kayong kumakain. Ay naku, yan ba ang church ninyo? Lahat kayo maiimpyerno. Sarap-sarap ng dinuguan, Lord. Ba't naman tayo maiimpyerno po doon? Kasi hindi ho naunawaan yung sinasabi sa aklat ng Gawa. Hindi nauunawaan yung sinasabi sa aklat ng Ebreyo. Yung inuutos po tungkol sa dugo doon, hindi po para sa mga present-day Christian ho. Ang tinutukoy po doon, yung mga dating mga mananampalataya in the Old Testament. Kasi matitisod sila. Kaya ang utos po ni Pablo, ikaw huwag kayong kakain ng dugo, huwag kayong mangangalo niya, huwag kayong gagawa ng mga bagay na ito para hindi matitisod yung mga taong dating mananampalataya. Ang inuutusan yung dati ho, hindi ho tayo. At dyan pumapasok po yung tamang interpretation ng Biblia. Basta sabihin nyo po dun sa mga kaibigan ninyo na wala silang karunungan pagka ganun po, kung hindi ka kumakain ng mga bagay na yan, pinagbabawal in the Old Testament, lalo na po yung baboy, but eat pork in moderation. Sino may mga lechon mamaya, dadalaw ako sa bahay ninyo. Amen po ba? Sarap ng ulam ko kagabi. Thank you po kay Lord sa buhay po nung nagbibigay. Kaya lang 1/4 lang kinain ko kasi alam ko po yung kalalagayan ko naman sa edad ko po eh. Hindi ko po pwede kainin yung buong ulo ng lechon kapatid eh. Tenga-tenga lang ho.
Kasi kung kakainin naman po natin, pero walang restriction po sa panahon natin dahil bumaba na ang karunungan natin. Kung ano po ang nilinis ng salita ng Diyos, nilinis niya po ang lahat ng pagkain sa atin pong kasalukuyan. Yan po yung karunungan ng Diyos. Sino sa inyong marunong at nakakaunawa, ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kumbabaan at ng karunungan. Kaya yung tinatawag nating humility po, pag nakakita ko kayo ng makasalanan, Lord, ako dati ho yan. Sana ma-minister din po siya para magkaroon ng pag-asa kasi ako nagkaroon ng pag-asa po. Dating buhay ko po yan eh. Hindi po yung ating katatayuan po, napakamapagmataas po natin, wala yung karunungan ni Jesus, hindi ako katulad niyan. Nagbibigay ako sa tithes and offering po. Hindi ako nangangalo niya, hindi po ako gumagawa ng anumang kasamaan. Hindi ko katulad nito eh. Nagpakita na nga ng example ang ating Panginoong Diyos eh. Yung maniningil ng buwis ho, kinakabog yung kanyang puso, inaamin. And that is wisdom coming from the Lord. Yun pong maniningil ng buwis, umaamin po na siya yung mangangalo niya, siya po yung masamang tao, siya po yung magnanakaw, siya po yung hindi nagbibigay. Kaya kinakabog niya yung kanyang puso, humingi siya ng kapatawaran at bumaba po ang grasya ng Diyos sa kanya. Samantalang yung pariseyo, hindi ako katulad doon yan. Ako, nagbibigay ako. 2 beses po, sa ika-po, hindi ako nangangalo niya, hindi ako nagnanakaw. Hindi ako kumakain ho ng dinuguan, hindi ho ako umiinom ng red wine, hindi ho ako umiinom po ng anumang beer. Sasabihin sa iyo ng Panginoon pagdating ng takdang panahon, hindi mo pala kailangan yung grasya ko. Kasi kung nasa saan po ang kahinaan natin, dumoroon po ang grasya at kalakasan ng Panginoon. Ikatlo ho, yung ugnayan ho ba, meron tayong kinakanta eh, dun po sa Romans chapter 14 verse 7 to 8. Alam niyo po yung kanta na yon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Kung ikaw ay nabubuhay ka para kay Kristo. Kung ikaw ay mamamatay ka para kay Kristo. Roma 14:7 hanggang 8. Kaya ho, interconnected po ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng mabuhay si Brother August po na hindi niya kasama mga kalalakihan. Ang kalalakihan po, hindi pwedeng mabuhay kung hindi po tutulungan ng mga kabataan. Ang mga kabataan po, sa ilalim ni Brother Francis, hindi po sila pwedeng mag-succeed kung hindi gagabayan ng elders po. Kasi walang sino man ang pwedeng mabuhay ng sarili niya lamang. Gusto niyo ba mamamatay kayo, sarili niyo lang ho? Patay ka na nga, ikaw pa yung music minister, ikaw pa yung necrological minister, ikaw pa yung taga-kolekta ng tithes and offering, ikaw kasi yung namatay, lahat yon katungkulan mo sa church, at ikaw pa rin yung pastor. Kaya nga po sabi dito, ano po yung ugnayan na binibigay ni Jesus? Sabi po ng unang Tesalonica 5:11 po, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Children's ministry, tutulungan po ng mga kabataan. Kabataan ho, tutulungan ng mga elders. Yung mga elders ho, kailangan ho, magtulungan tayo sa isa't isa po. Yung mga pastor, palakasin ng elders. Ang mga elders ho, palalakasin din nila ho yung pastor. Kasi walang sino man ang pwedeng mabuhay ng sarili niya lamang po. Yun po yung ugnayan ni Jesus. Kaya po ang church, matatag, malakas. Tinanggal na nga ho natin yung barrier sa Puray na kayo'y daughter church. Ang Puray Christian Church po, hindi daughter church. Sila po ngayon ay Peace of Harvest Christian Ministry. Can we say amen? Kaya tignan nyo po, nagko-compliment. Pastor, sa church namin, wala po kaming pera. Hindi kami po pwede po na makapagbigay ho dun sa exchange gift. Dito naman sa atin, naghahanap pala ng mga gulay, Pastor, dito ho, sobrang mahal ng gulay. Yung mga gulay ho nila doon, halos pinipitas lang, libre Yung kanila pong sabi ko nga po, dalhin nyo na lang dito sa Peace of Harvest po. Kasi yung kanila pong mga saba na saging ho, binibili ng piso, minsan tinatawaran pa ng 50, 2 ang piso. Kasi nabubulok ho Sabi nila, pwede ho bang pang exchange gift? Pwede po. Di nag-compliment. Tapos may nagsabi sa akin, Pastor, tuwan-tuwa po ko. Apet, ano ho natanggap nyo? May sabon ho. Meron hong Ariel. Meron pong Sunrocks. Meron pong ganito. Saan nyo ho nagamit ho? Sa paglalabas sa ilog ho. Praise God. Para hong nag-exchange ng kalakal, kasi walang sino man ang pwedeng mabuhay sa kanyang sarili lamang. Hindi ka pwedeng mabuhay na puro saba ho kakainin ninyo palagi. Panglalaban nyo, saba.
panlalagay nyo ho sa sangkap ng pagkain ninyo, saba. Kaya nung nagpalitan ho, nagkaroon po ng exchange gift, marunong naman po ang Diyos, yung mga kailangan. Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid ho, nagbigay sa akin ng suka. Ulit-ulitin na lang ho, paubos na. Kasi nihigop ko yung suka, ang sarap. Doon po sa nagbigay po sa akin ng alamang, maraming salamat. Yan yung mga hinahanap natin na regalo ho eh. Hindi pwedeng mapantayan ho yan eh. Anong gusto nyo, Pastor ho? Bigyan ho kayo ng, minsan ho mga kapatid, hindi nagko-compliment, yung ating mga binibigay, pero yung heart natin po, gaya ng sinasabi ng Panginoong Diyos, maging mapagpasalamat pa rin po. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin po ako ng kandila. Kung sino nangangailangan ng kandila dito, pag brown out po, tawagan niyo po ako, bibigyan ko kayo. Ang dami ko na akong kandila sa bahay ho eh. Pagka ho November 1, lahat ho ng kandila na yun, gamit na gamit ho. Pero pasalamat pa rin tayo ho, kasi nanggagaling sa puso po yun. Pagka may ugnayan tayo, na katulad po ni Jesus, you care for everyone po. Kamusta na po? Kumain na kaya yung kapatid na ito? Kamusta kaya yung aking kapitbahay? Kamusta kaya? Kahit na badyaw ito, at sinasabi nila, naglipa na ho yung mga, mag-prepare na lang ho kayo ng mga pagkain, sandwiches po. Sabi ko, glory to God. Alam ng misis ko na bawal ho magbigay ng ganun eh. Pero ang katwiran ho ng misis ko, limbawa ho, kung gamitin nila sa sindikato, bahala na sila. Pero hindi pwedeng pigilan na sila hindi bigyan ngayong Pasko. Kakain ka na lang ho sa fishbowlan ho. Sabi ko dun sa isang bata, gusto mo ba? Nakatingin ho kasi sa akin, nakaganon eh. Sige ho, pahingi ho. Binilahan ko ho, 20. Nagtawag, ali kayo, may Santa Claus dito. Nang insulto pa. Ali kayo rito. Nung mga 20 na ho, sandali, wag naman ganyan. Isa-isa lang, dala-dalawa lang. Inimbitahan yung buong batalyon ho eh. Pagka ganyan ho, sabi kong ganon, maubos naman pera natin. Pero binilan mo na lang ng tigi-tigi isang stick po, Pasko naman po eh. Ang sarap pala nung ating puso po na makapagbigay po tayo kasi yung ugnayan natin, ugnayan po na katulad ni Jesus. Palakasin ninyo ang loob ng bawat isa. Na kapatid, kaya mo yan. Kaya ho marami nagpapatiwakal po ngayon. Naaawa po ako sa mga estudyante ko po. Sabi ko, sana po pumasok po yung Espiritu ng Diyos. Magpapasko, 3 ho yung patiwakal. Bakit ho? Minsan ho, iniisip ko, anong mga problema po pag tinatanong ko po dun sa guidance? Unang-una daw ho, mababa yung nakuhang grade. Sino ho nagbigay? Baka sa history ho ha? Sabi, hindi ho, sa ibang subject po. Ba't naman nagganon? Samantalang tayo ho, kahit bumagsak pa tayo sa subject natin ho, hindi natin gagawin yon unang-una sa lahat, kasi may Diyos tayo ho na pinananaligan. Pangalawa, kapatid, sabi ko, ano pa yung kadahilanan? Kasi po napagalitan ng nanay, mga kabataan, huwag kayo balat sibuyas. Yung panahon ho namin, nakaranas kami, hindi lang ng mga malulutong na pananalita sa magulang. Nakaranas po ako, napalo po ako ng sandok. Yung sinturon ho, binaliktad, hindi ho yung leather pinanghampas, yung bakil. Nakaranas po ako na tatanungin ako ho, anong gusto mo? Medium, large, or mini? Akala ko naman ho, biyaya. Yung sabi ko mini, kinurot ako ng mini. Yung pinakamaliit na kurot ho, yun pala yung parusa sa akin. Natatandaan ko po yun eh. Pero natuto po tayo na maging matatag. Kaya yung mga bata ngayon, marami po nagpapatiwakal kasi hindi ho tama yung ugnayan eh. Pag may ugnayan ho tayong katulad ni Jesus, alam po natin, ang magulang palalakasin po ang kalooban ng anak. Yung anak po patuloy na makikipag-ugnayan sa mga magulang. Ang mga anak na hindi nakikipag-ugnayan po sa kanilang magulang, malaki po problema nun. Kaya nakikimkim po, nagpapakamatay. Pero hindi ho mangyayari sa church natin yan, dahil meron tayong ugnayan ni Jesus. Huli sa lahat o yung sigasig dun po sa salitang krus. Meron tayong kabanalan, meron tayong runong, may ugnayan tayo ni Jesus. Kailangan ho masigasig. Masigasig po. Sabi po dito sa 2 Pedro 1:10, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Pinili ho ba kayo ng Diyos? Anong palatandaan po? Tayo po ay masigasig. Sabihin nyo sa katabi nyo, masigasig ka ba sa Diyos? Hallelujah.
Minsan no, pag-iisipan ninyo, no? Naku, gawain ng Diyos, sakit lang sa buto yan eh. Kakainin lang yung oras natin yan eh. Mantakin nyo po, 3 sabay-sabay na araw po. Iniisip ko po kapatid, ano ho, yung pagod ho, kung uuwi ako, kasi hindi na ho tayo pare-pareho ngayon. Nasa Quezon City po kami nakabase ngayon, ang layo. Kung inaraw-araw ko yon, unang-una, ang mahal ng Grab ho, ang hirap po humanap ng Grab ngayon. Sa Grab ho, aabot ka 30-45 minutes ho. Tapos, minsan Quezon City lang, maabot ng 600 ho. Papunta, pabalik, di 1-2 na kagad ho yun. Tapos pagod ka pa, aaraw-arawin mo. Naalala ko tuloy yung verse na ito, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung magstay na lang kami dito sa Marikina, maganda, malapit lang. Tapos may mga ginamit naman pong kasangkapan ng Diyos. Imbis na po na magta-tricycle o uuwi, inahatid po ako doon po sa hotel. Kaya nga nandyan ho yung bag ko. Wandering Jew ho ako ngayon kung saan ho ako mapadpad. Pero masarap pala yung buhay na gano'n. Ano? Kung saan ka datnan, kung saan ka mapadpad, ay doon na lamang ho tayo. Mahirap nga lang yun pagka ho kayo yung gagawa ho ng mga personal na bagay. Mahirap po naranasan ko po. Kaya sa lahat ng ating gagawin, mga elders, mga ministry heads, lahat po ng atin pong mga kapatiran, yung sigasig po, hindi natin alam ang bukas. Baka mamayang gabi po, mamaya gagraduate na pala ho tayo. O kaya po hindi na tayo aabot ng bagong taon. Kaya po mamaya, pakiusap po ng Panginoon sa atin, huwag ho kagad kakain ng Noche Buena. Tawagin lahat ng buong pamilya, mga ama ng tahanan, i-lead nyo po. Madali pong tandaan, Matthew chapter 26, verse 26 hanggang 29. Nandun po yung Lord's Supper. Sana po gawin natin sa puso natin. Lahat ng mga ama ng tahanan dito, wag mo nang kakain mamaya. Bago po pumalo yung alas 12, mga anak, kumuha kayo ng kapirasong tinapay. Maglagay kayo ng kaunting tubig o kaya kung may juice po kayo sa lalagyan po na baso. Pasalamatan muna natin ng Diyos. Can we all say amen? Naku, talagang bubuhos po yung blessing po for 2024. Krus, para kay Jesus po ito Bubuhos po yan. O mga anak, wala mo nang makikialam sa lechon, magpe-pray muna tayo. Hawakan nyo, sabay-sabay nating hawakan ng tinapay. Basahin nyo Matthew 26:26. Pagkatapos po nun, iinom naman tayo ngayon bilang tanda ng pagtigis ng dugo ni Jesus. Kaya tayo napatawad, mga anak. Ay nako kapatid, sinasabi ko po sa inyo, lahat ng gagawa niyan mamaya, mga pastor ng tahanan ninyo, mga ama, kunin natin yung wisdom yan, bumababaho ngayon para maging masigasig tayo for 2024. Simulan po natin ang Noche Buena ng Lord's Supper. Can we say amen? Napakaganda ho niyan. Hindi yung Noche Buena, kain sa lampak dito, sa lampak doon, mamaya matigas ka na mamayang gabi. Let us acknowledge God first at bababa yung wisdom ng Lord. May bukas pa. Actually, ang ating handa na naman teriyaki. Yung tirang ulam kagabi. Sino ho rito nagpapasalamat sa Diyos? 1 linggong spaghetti na pinainit ulam ninyo. Can we say amen po? Biyaya ng Diyos po yan. Kaya po, tatandaan natin, ang krus po ni Jesus. Kailangan po yung kabanalan, kailangan po mga kapatid yung kanyang runong, kailangan yung ugnayan po, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang, at lalo tigit po yung sigasig. Sabi ni Pablo po bilang pangwakas, tularan ninyo kami. Pinatutularan niya po sa unang Korinto po 11:1. Ang sabi ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Korinto, tularan ninyo ako, gaya rin naman ang pagtulad ko kay Kristo. Krus po ni Jesus. Can we say amen? Ang sabi muli ng ating Panginoon, sa lahat ng kanyang tagasunod, kung gusto niyo sumunod sa akin, itakwil ninyo ang inyong sarili, pasanin ninyo ang aking krus, at sumunod kayo sa akin. Mga kapatid, tayo po'y tumayo. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoong Ama, sa panibago pong karunungan, na bawat quarter po for the year 2024, Panginoong Ama, unang 3 buwan po, tatalakayin namin ang tungkol sa kabanalan, ng kabanalan ay hindi po pagiging perpektong buhay, kundi ang pag-amin at pagtalikod po sa lahat ng kanyang nagagawang pagkakamali.
Patuloy po naming hinihiling ang iyong karunungan for the second quarter of 2024, Panginoong Diyos. Na ang sabi ng Bible, the beginning of wisdom is fear of the Lord, and understanding po is the knowledge of the Holy One. Hinihiling namin po yung ugnayan ni Jesus na hindi siya nabuhay para sa sarili niya lamang, kundi nabuhay siya para sa lahat ng kanya pong hinirang. Hinihiling po namin na ma-develop po for the third quarter po ang krus ni Jesus sa buhay po namin. At ito'y walang iba po, kundi ang ugnayan po ni Jesus na nilalagay niya po sa aming puso. At sa kabuuan po nito, Panginoon, lumaki po sa huling quarter po ng taong 2024, ang sigasig ni Jesus, Panginoon. Ang krus ni Jesus po for 2024, Panginoon. Binabasbasan ko po ang bagong tema na ito, kasama po ang lahat ng mga ministry heads, ang lahat ng mga elders, ang lahat po ng mga kapatiran, mga kapatid po sa Puray Christian Church, na pagkatapos po ng pag-ibig po para kay Jesus, ito naman pong krus ni Jesus po ang aming papasanin upang ang inyong kalooban po ay maganap dito po sa Peace of Harvest Christian Ministry. Salamat po, Panginoong Diyos. Maligayang Pasko po sa bawat isa. Patuloy wag ka naming makalimutan mamaya sa Noche Buena, Panginoong Ama. Ang pinakamataas na papurit pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Sa ating Diyos, ihanda po natin ang ating mga ikapo at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat at binibigyan mo po kami palagi ng pagkakataon na pagpalain ka, Panginoon, ibalik ang lahat ng ipinagkaloob niyo po sa amin sa pamamagitan po ng tithes and offering. Lord, sa lahat ng mga alay na ito, nawa maging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, gamitin mo sa iyong kaharian, sa iyong ubasan, upang marami pa po, Panginoon, ng maabot, Panginoon, makarinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kapatid na nagpapala, Panginoon, ng iyong iglesia, nagbabalik ng lahat ng ipinagkakalob niyo po sa kanila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. Joy to the world, the Lord is come. See her King. To sing, and heaven to sing, and heaven to sing. Joy to the world. Songs while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. The world with truth and grace, and makes the nations grow. Lord
reason. His love, joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in our soul, never lets me go. Amen. Merry Christmas po ulit sa inyong lahat. Para naman po sa ating pagbati, ayan, sa mga magdiriwang ng kaarawan. Happy birthday, Sister Lisette Palomar Hutchings on December 27. Happy birthday. Mukhang ano po to solo celebrant for this week. Meron pa po bang magdiriwang ng kaarawan? Or magse-celebrate po ng wedding anniversary? Wala po. Sige po, we pray for Sister Lisette. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pinagkaloob niyo po kay Sister Lisette sa oras na ito. Panginoon, nasa Japan po man siya ngayon. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay ang ipagkaloob niyo po sa kanya pong buhay bilang may asawa. Patuloy na gabayan mo po siya, Panginoon, sa kanya pong kalakasan, kalusugan, sa pisikal na katawan, ipagkaloob niyo po, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, na gamitin mo po siya sa lugar kung saan man po siya naroroon upang mayroon pa po mga makakilala, Panginoon, sa pamagitan po ng pag-share niya ng iyong banal na salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday uli, Sister Lisette. And for our announcement, Bible study, every Wednesday po yan through our Facebook page. Live po yan na ginagawa tuwing 7 o'clock ng gabi. Kaya tune in po tayo dyan sa ating Facebook page. Gayon din po ang ating prayer meeting. 2 sets po yan. Isa po sa umaga, isa naman po sa gabi. 5 o'clock to 6 o'clock ng umaga. Tapos po, everyday po. And then, Friday, Saturday, Monday, 8 to 9 p.m. sa atin pong Facebook Messenger. And for those who would like to ask for prayer requests or yung mga petitions natin, pwede po natin yan ibigay po kay Sister Emmy, kay Brother Greg, or kay Pastor po para maisama po natin yan sa panalangin. And then tomorrow po, December 25, it's Christmas Day, kaya magkakaroon po tayo ng Thanksgiving service dito po sa ating iglesia ng 10 o'clock ng umaga. So we are all invited to attend this Thanksgiving service in celebration of the Christmas. Ayan po, kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So kung wala na pong announcement, tinatawagan ko po si Pastor Archie para po sa closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin po natin ang basbas at patnubay po ng ating dakilang Ama. Unang-una po sa lahat, maligayang kaarawan po, Panginoong Jesus, at dahil po sa inyo pong kapanganakan, kami po na mapapahamak ay meron na po ngayon na buhay na walang hanggan. Huwag niyo pong hayaan, Lord, na mawala po yung init ng pananalig namin sa inyo, sapagkat tried and tested na po, Panginoong Ama, anuman po mga bagyo, pagsubok, o mga suliranin, mga kasalanan na dumadating sa aming buhay, kami po ay nakakatayo dahil sa biyaya at habag mo, Panginoong Jesus. Kaya, Panginoong Diyos, mamaya po magse-celebrate po ang bawat pamilya. Bigyan niyo po ng kagalakan, enjoyment, kasiyahan. Alisin niyo po, Lord, yung mga guilty feelings sa amin, Panginoong Ama, na ikaw, Lord, ang nagpalaya sa amin at patuloy po na kumikilos upang ang lahat ng aming nagawang mga pagkakamali ay mahugasan po at patuloy na mapatawad. Panginoon Diyos, patuloy na binabasbasan ko po sa kapangyarihan po ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu,
ang lahat ng mga kapatid po sa Peace of Harvest at ang lahat ng mga nakikinig po sa amin online. Panginoong Ama, gaya ng binitawan po ni Moses in the book of Numbers, chapter 6, verse 24 to 27, Panginoong Ama, binibitawan ko po sa lahat ng mga hinirang mo ng mga kapatid, Panginoong Diyos. Ang sabi po ng talata ng Biblia, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At ang mga salitang binitawan po ni Haring David, Panginoong Ama, sa aklat po ng awit 23:6, Panginoon, binibitawan ko po sa lahat ng mga hinirang mo ngayon, Panginoong Ama. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Merry Christmas po sa bawat isa. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Purihin ng Panginoon. Muli, Merry Christmas sa ating lahat. At bago po tayo lumabas, awitin po natin ang isang Christmas song na ito. Angels we have heard on high, sweetly singing on the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Good morning po sa bawat isa. Merry Christmas! See you tomorrow for our Thanksgiving service. God bless you all, church. Hear whose birth the angels sing. Come adore on bended knee. Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria